Lord. Magandang gabi sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At siguro nagtataka kayo, no? Kung sa mga kapag nagsasawa na kayo sa pagmumukha ko rito. Ako din. Hindi. Ako din nagsasawa rin sa pagmumukha ko dito. Pabalik-balik ako. Pero ganun pa man, ano? Ang bawat isa sa atin ay ang salita ng Panginoon ang napaka-importante. Amen? Na ito ay magbibigay sa ating katuruan kung paano tayo mamuhay ayon sa nais ng Diyos. Amen po ba? At ngayong gabi ay ituloy ko ang aking itinuro sa inyo. Dahil sa sunod, kayo naman dito. Amen? At ito ngayong gabi, ang dadaling ko sa inyo ay the stewardship and the Great Commission. Pag sinabing Great Commission, ano po ba para sa atin? Ano po yung pagkakaintindi natin? Ito ay utos. Inuutosan tayo ng ating Panginoon. Amen? At itong sabi niya, sa Marcos 16:15-16, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita at sa lahat ng tao. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. At ngayong gabi, ninyahan ko kayong natumayo at manalangin po tayo sa Panginoon. At na-guide po tayo ngayong gabi. Hallelujah, Panginoon Diyos ng mundong ito. Panginoon, ingatan mo po ang bawat isa sa amin ngayong gabi. Naway buksan yung aming mga puso na ito'y manatili sa aming pag-iisip ang iyong mga salita ngayon, na ito'y magamit namin sa pang-araw-araw na aming pamumuhay, hindi lang para sa amin, Panginoon, maging sa amin mga kaibigan, kakilala, sa lahat ng tao, Panginoon. Sapagkat ito, Panginoon, ay binigay mong utos sa bawat isa sa amin at walang kahit sino bang tao ang tumatanggi sa iyong salita, Panginoon. Bagkus ang iyong salita ngayon ay nawa maghari sa aming puso, sa aming isipan, maging sa aming mga nais gawin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na patuloy na maghari sa aming mga puso at ikaw ang magliwanag sa aming mga pag-iisip. Ngayong gabi, Panginoon, naway buksan yung aming puso at isipan at sa mga taong narito, Panginoon, anuman po ang kanilang daladala na mga problema, karamdaman, maging paman, Panginoon, sa kanilang pamamahay, ikaw ang mag-bless sa bawat isa sa mga tao narito, maging sa mga tao na sa pamamahay. In the name of the Lord Jesus Christ, aming binabalik ang papuri, pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Jesus' name we pray. Amen. At marari na po tayong umupo. At sabi ng text, at sinabi ni Jesus sa kanila na humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang mabuting balita. Hindi po yon sa kahit sino mang tao, kahit sino man tayo, lahat po tayo ay inuutosan ng Diyos. At ito, inuutos ito sa mga apostol. Dahil alam ng Diyos na ito'y kailangan ng lahat ng tao. At tinawag itong the Great Commission. Dahil hindi siyang simpleng malaki lang, kundi sobrang laki. Dahil ang buong mundo ay kaya niyang iligtas kung ang lahat ng tao ay sumampalataya at sumunod sa salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? At ito po ngayong gabi, na para sa atin, itong salitang ito, ang text na ito ay parang simple na lang, normal na lang para sa atin. Dahil lagi natin nababasa, naririnig, pero ito po, hindi ordinaryong tao ang nag-utos dito. At sabi nga, no, na hindi simpleng tao, hindi hari lang, kundi hari ng mga hari ang nag-utos nito sa bawat isa sa atin. At dapat ito'y ating tuparin, sapagkat sabi niya, ang nag-utos ay hindi simpleng hari lang, kundi hari ng mga hari. Hari ng buong sanlibutan. At kahit anumang oras, ang ating Panginoon ay darating sa mundong ito. Laging natin tandaan na ang Diyos ay hindi sakop ng oras. Walang panahon na siya kahit anumang oras babalik sa mundong ito.
At itong mga taong itong inutusan ng ating mahal na Panginoon, itong kanyang mga apostol, alam po natin na sa panahon natin tayo po may mga suot-suot na mga sapatos, may mga damit, kumpleto po tayo, may mga motor, may mga sasakyan po tayo ngayon. Pero sa time nila, napakahirap. Dahil una, malalayo yung lugar na kanilang pinupuntahan. At hindi lang malayo, ay sila ay hindi naman natin masasabi no, na walang tsinelas, malamang. Dahil mahirap sa time na yon. Walang masasakyan. At hindi simpleng utos na tayo po ay humayo, tayo po ay pupunta doon. Sabi pa nga, ang salita ng Panginoon ay libre sa kahit sinumang tao, sa lahat ng tao. Pero ang tanong, ang pagpunta mo sa tao ay hindi libre. Sa panahon ngayon, alam po natin yung ating mga pastor, Pastor Alan, Pastor Rod, pupunta ng Hong Kong, pupunta doon para mag-ministry. Hindi po libre ang ginagastos nila doon. May gastos. Kaya napakasimple pakinggan itong salitang ito, pero napakahirap na gawin. At itong halimbawa niya dito. Sa isang kumpanya, ang mga empleyado ay may mga panahon na kailangan nila na lumabas, papuntang ibang lugar, upang mag-aral, upang mas lalong lumago ang kumpanya. Subalit, kailangan mayroong punto or budget para sa mga gastusin, para sa biyahe, pagkain, tirahan, at iba pang mga kinakailangan ng empleyado. At ito, katulad din itong paraan na binigyan ni Jesucristo ng isang tiyak na malinaw na utos ang kanyang iglesia na humayo sa buong mundo at ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang. At walang pinipili ang Panginoong Diyos. May pinag-aralan ka man o wala, nakatapos ka man o hindi, basta may bibig ka, makakaintindi ka, pwede na. Dahil ito'y utos ng Diyos sa atin. At dapat natin tandaan na ang Panginoon anytime babalik sa mundong ito. At ito dapat ang ating pinaghahandaan na dapat dumating man ang Panginoon sa mundong ito, hindi po tayo nakita na walang ginagawa. May gagawin po tayo. At ito, ang kanyang ebanghelyo na ibahagi sa lahat ng nilalang. Maging baboy mo doon, pwede mo bahagian dyan. Lahat ng mga tao, pwede mong bahagian. Dahil yan ang utos ng Diyos. Itong nire-remind sa atin ngayong panahon na hindi lang po tayo narito, para lang, siyempre, nandito po tayo para makinig ng salita ng Panginoon. Pero dapat may magagawa po tayo. Hindi lamang sa ating mga sarili, sa ating pamilya, kundi sa lahat ng tao na ito'y inuutos ng Diyos para sa atin. At ano pang sabi niya? Ang dakilang komisyon, pagkatapos ng pagkabuhay mag-uli, nung nakilala ni Jesus ang 11 natitirang mga disipulo, iniwan niya sa kanila ang madaling maunawaan na tagubilin, humayo kayo sa buong mundo, hindi nais ng Panginoong Diyos na manatili ang kanyang mga alagad sa isang lugar, ngunit sa halip sila ay pumunta sa lahat ng bahagi ng mundo. At ito po ang nire-remind sa atin ng Panginoon ngayong gabi. Na hindi lang po tayo binago ng Diyos para sa ating sarili. Hindi lang po tayo inayos ng Diyos para doon sa na tayo lang, kundi inayos tayo ng Diyos para din sa iba. Para sa ating mga pamilya, mga kaibigan, sa lahat ng tao na nangangailangan ng kaligtasan. Sapagkat ang patutunguhan ng tao na hindi mabahagian ng gospel ni Kristo, alam natin na patungo sa napakahirap, malungkot, masakit, masalimuot na lugar. Na ito'y dapat nasa sa ating puso. Sa lahat na nakikinig, lalo na sa online, muli, magandang gabi sa inyo. Kami po ay nagbabahagi, nagdadala ng salita ng Panginoon. Hindi namin dinadala ang kahit anumang reliyon. Kahit sino kayo, anumang reliyon mayroon kayo, ang salita ng Panginoon napaka-importante sa buhay
ng tao. Dahil alam po natin, sa panahon natin ngayon, walang hinahangad ang tao, kundi ang magandang buhay. Maayos na buhay, maayos na bahay, may sasakyan, may pagmamalaki sa iba. Pero tayo mga Kristiyano na po tayo. Alam natin kung ano ang purpose ng bawat isa sa atin. Hindi po tayo binuhay ng Diyos dahil para lang sa atin sarili. Binuhay tayo ng Diyos dahil may gagawin po tayo. Which is, na dapat, gusto rin naman ng Diyos na ang lahat sa atin ay magiging masaya. Pero may gagawin po tayo, may tungkulin po tayo. Tandaan po natin, hindi po tayo binuhay ng Diyos sa mundong ito para kumain lang. Para magpakasaya sa mundong ito. Binuhay tayo ng Diyos dahil may gagawin po tayo. Ang bawat isa sa atin walang exempted. Kahit sabihin na may edad na po tayo, bata pa po tayo. Dahil sa panahon ngayon, makikita ninyo, doon sa media, mapanood mo sa Facebook, pati yung bata ngayon nagpupuri na. Nakikita mo kung paano gumalaw sa kanyang buhay ang Diyos. Na ipinapakita sa atin na maging ang bata na maliit, ginagamit ng Diyos. Bakit? Dahil gusto ng Diyos ipakita na siya po ay malapit ng bumalik. At ito po yung nire-remind sa atin. Malapit na dumating ang Panginoon. Ang katanungan sa atin sarili, ano po ba ang nagawa ko para sa kaharian ng Diyos? May nagawa ba ako? O, siyempre lahat naman tayo, no? May nagagawa tayo. Patay lang yung walang ginagawa. Maging patay nga, may ginagawa pa eh. Di ba? Pinag-aaralan yung patay. Pero tayo buhay. Parang malungkot kayo. Anong nangyari? Amen? Nasa salita ng Panginoon, alam po natin, sabi nga, tagos sa puso, tagos sa buto. Doble ang talim ng salita ng Panginoon. At ito po, nire-remind lang po tayo. At ano pong sabi niya? Pinakiusapan niya ang kanyang mga alagad, mga gawa, chapter 1, verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi ni Jesus, hindi lahat, di kaagad pinahayo niya ang kanyang mga pinili. Kundi, pinahintay niya na babaan ng Espiritu Santo o banal na Espiritu Santo. Bakit? Dahil alam ng Diyos na hindi kakayanin ng kanyang mga disipulo ang kutya, ang alimura, ang kung ano-ano na lang ang gagawin ng tao sa kanila. Na kung wala silang banal na Espiritu Santo, hindi nila kaya o hindi natin kaya. Sa atin, ngayon, lahat naman siguro sa atin may mga Holy Ghost na rin. Na ito po yung mag-guide sa bawat isa sa atin, i-guide po tayo kung paano tayo magiging matibay. Sa pananampalataya, na mas lalo po lumago ang ating mga pananampalataya. Dahil ang Diyos, gusto niya na ang lahat ng kanyang mga anak ay magiging masaya. Hindi malungkot. Parang malungkot kayo ngayon. Masaya ba kayo? Amen. Dapat masaya tayo. Pinili tayo, anak tayo ng Diyos. Lahat naman tayo gusto maging anak ng Diyos, pero yung tao lang din naman, inayawan nila yung salita ng Panginoon eh. So nasa sa atin yon kung paano natin na yakapin ang salita ng Panginoon, ipamuhay, na ito'y napaka-importante sa ating buhay. At ano pang sabi niya? Sinabi ni Jesus sa kanya mga disipulo na ipangaral ang Ibanghilyo. Ang mga alagad ay may isang mensahe upang dalhin sa buong mundo. Hindi nila dinadala ang filosofiya, tradisyon ng tao, sa halip ay ipinangaral nila ang Ibanghilyo. Na hindi po tayo nagkukunwari dito, nadadalhin natin na yung ating kumbaga yung ating sarili, ang ating ibinabahagi dito na parangalan po tayo, hindi po. Nandito po tayo para makilala ang Panginoong Hesukristo. Na sa kahit saan man tayo naroon, wala tayong itinataas, kundi ang salita ng Panginoon. Dahil yun ang magbabago sa atin. Dahil kung ako lang, sabi ko nga, sarili kong dadalhin ko dito para maging makilala ako, mapansin ako, ay, mamatay-matay ako sa hiya dito. Pero sabi pa nga, dahil sa banal na Espiritu ng Diyos, nagdadala tayo ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya wag tayong mahiya. Dahil sabi ng Panginoon, kung ikinakahiya niyo ako sa mga tao, pagdating sa Diyos, pagdating sa kaharian niya,
ay ikakahiya rin kayo. Nawa, wala tayong hiya. Sa mabuting bagay, ha? Pero sa masamang bagay, mahiya po tayo. Kristiyano tayo. At sabi niya nga, ipangaral ang Ebanghelyo. Ang tao, hindi po tayo nagdadala ng kahit anumang pilosopiya o kahit anumang tradisyon, kundi ang ating dinadala ngayong gabi, ang Ebanghelyo ni Kristo, na ito'y dapat maunawaan ng bawat isa sa atin, na hindi lang po tayo binago ng Diyos. Tayo na narito. Tayo dahil tayo nabautismuhan na eh. Tayo po yung magdadala ng salita ng Panginoon sa kahit sino man tao. Ngayong gabi, ang bawat isa sa inyo, hindi po ito pinaparinig sa inyo dahil ito po para sa sarili nyo. Kundi pinaparinig ito sa atin ngayong gabi dahil po tayo ang magdadala ng salita ng Panginoon sa ibang tao sa kahit saan man tayo dalhin ng Panginoong Diyos. Simpleng salita, humayo, ipangaral mabuting balita, madali. Mahirap gawin. Bakit? Nahiya kasi ako. Kaya wag natin hayaan na mangibabaw sa atin ang hiya. Dahil sa pagmumukhang ito, mukhang kahiya. Pero ganun pa man, ang salita ng Panginoon ay dinadala natin. Hindi yung sarili ko dinadala ko dito. Amen? Tuloy tayo. At anong sabi niya? Ang iglesia ngayon ay dapat magpatuloy upang ipangaral at ang matatag, hindi nagbabago na ebanghelyo sa buong mundo. Ang ebanghelyo na ipinahayag ni Pablo. Sabi niya sa unang Korinto 15, chapter 1, verse 4, ang kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ni Kristo. Itong sabi niya, mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan, ang magandang balita, yung tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamagitan nito kung matatag ninyong pinanghawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Na itong salita ng Panginoon, tandaan natin, ito dapat nanatili sa ating mga puso. Dahil ito po yung magbabago sa ating buhay, ang salita ng Diyos. Na ito'y ibinabahagi na sa bawat isa sa atin. At alam na natin kung paano ito ibahagi. At ano bang sabi niya? Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ng tinanggap ko rin, na si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad ng sinabi sa kasulatan. Namatay si Kristo dahil sa ating mga kasalanan. Hindi po namatay si Kristo dahil sa kanyang kasalanan. Dahil siya'y tunay na Diyos. Kailangan niya mamatay para bayaran ng ating mga kasalanan sapagkat walang kahit sino o kahit maging ang anghel, hindi karapat-dapat magbayad ng kasalanan ng tao. Dahil si Satanas nga, nalin lang eh. Diba? Si Satanas, hindi niya isang anghel. Siya ay puno ng mga anghel, pero na-deceive. Tumaas ang pag-iisip. Kaya sa tao, bumaba ang Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus para bayaran ng kanyang dugo ang ating mga kasalanan, sapagkat ang ating kasalanan ay babayaran lamang ng walang dungis o kahit anumang kasalanan. Ang dugo ang pwedeng pambayad sa kasalanan ng kahit anumang tao, sa kahit sinumang tao. Dahil sa ginawa ng dalawang tao, sino nga yung dalawang tao? Si Eva at saka si Adan. Na itong tandaan natin, ang pambayad ng Diyos sa atin ay hindi ordinaryo. Ito po ay walang sapat na halaga ang kanyang binayad niya sa atin, ang kanyang dugo. So dapat, kung paano tayo binayaran ng Diyos, dapat mabalik na rin natin sa Kanya ang bagay na ginawa niya sa atin. Dahil kung tutusin, wala tayong kaligtasan. Lahat tayo.
wala tayong kaligtasan ang kahit sino mang tao, ang kahit sino mang nilalang sa mundong ito kung hindi bumaba si Kristo para bayaran ng kanyang dugo ang ating mga kasalanan. Amen? Parang malungkot kayo. Ano mangyayari? Siyempre. Tuloy ako. At sabi niya, ang isang tao ay dapat ma-apply ang ebanghelyo sa kanyang buhay sa pamagitan ng pagsisisi, pagbautismo sa pangalan ni Hesus, at pagtanggap ng banal na Espiritu Santo. Walang silbi ang ebanghelyo kung hindi mai-apply sa buhay ng tao. Narinig man natin ang salita ng Panginoon, pero kung hindi natin ito in-apply sa ating buhay, hindi po tayo nabautismuhan, hindi po tayo nagsisi, hindi po tayo nakatanggap ng banal na Espiritu Santo, wala rin silbi. Kaya kailangan ma-apply sa buhay natin. Dahil matagal na panahon na, nangyari ang bagay na yon, kaya kailangan natin talaga gamitin ito. Na ito'y na dapat maintindihan ng kahit sino mang tao na makausap ng bawat isa sa atin. Ang salita ngayon ng Panginoon, hindi po nag-uusap sa inyo, sa bawat isa sa inyo, kundi ito nilalagay sa puso ng bawat isa sa inyo. Na ito'y gagamitin natin para sa ibang tao. Dahil napaka-importante at napakahalaga ang salita ng Panginoon, na ito'y binabahagi natin ngayon sa inyo, na ito rin ay babahagi din ninyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong pamilya, sa kahit sino mang tao. Walang exempted pagdating sa kaligtasan. Dapat lahat makakarinig ng salita ng Panginoon, maganap sa Kanya, ma-apply sa Kanyang buhay ang Ebanghelyo sapagkat napaka-importante ang salita ng Diyos. Narinig natin, dapat ibahagi natin na dapat sila din kung paano tayo niligtas ng Diyos, kung paano tayo binago ng Diyos, kung paano tayo binihisan ng Diyos, ganun din ang mga tao sa paligid dapat natin. Sa pamilya natin. Gusto natin dumating na yung rapture, dumating na yung Panginoon, pero paano ang pamilya natin na hindi pa nabago? Na hindi pa na-apply sa kanila ang dugo ni Kristo? Masaya po ba tayo na tayo po ay nasa taas, ang ating pamilya, nandun, nagsiswimming. Kaso nga lang mainit. Na dapat, nasa puso po natin yon. Dahil kung inilagay natin sa ating puso, ramdam natin ang mga bagay na ito, hindi po tayo manatili sa ating mga lugar, hindi tayo nanatili lang na wala tayong ginagawa, hindi po tayo nanatili na wala tayong binabahagian. Maging sa kasama natin, maging sa trabaho natin. Dahil sa totoo lang, una, sabi niya nga dyan ipangaral ninyo sa pamilya ninyo, pangalawa sa mga kaibigan, hanggang sa lahat ng tao. Ang salita ng Panginoon, napaka-importante. Dahil ito po ay nagbabago, sabi niya nga, the greatest commission. Napakalaking benepisyo sa lahat ng tao kung ito'y na-apply sa kanyang buhay. At ano pang sabi niya? Sa Romans 6:3-4, chapter 3, verse 4, hindi ba ninyo alam na tayong lahat nabautismuhan kay Hesukristo o kay Kristo Jesus? Nabautismuhan sa kanyang kamatayan, sa makatuwid, tayo namatay, nailibing, kasama niya sa pamagitan ng pagbabautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin magkaroon ng panibagong buhay. Sino bang nagiging masaya sa bawat isa sa atin ng ating katawan ngayon dito sa mundong ito? Na itong katawan na to, puro sakit. Lahat na lang. Kunting kain lang ng adobo, high blood ka agad. Kunting kain lang ng simpleng diabetes. Kaya walang taong gusto na manatili sa mundong ito na ang ating katawan na ito. Dahil hindi naman ito binibigay sa atin ng Panginoon Pinahiram lang ito sa atin ng Panginoon. Kaya nga, nasisira ito Kaya ano bang inihanda ng Diyos na ibibigay sa atin? Buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Subalit, ang katanungan, paano natin makuha yon? Ang buhay na walang hanggan na ibibigay ng Diyos. Kung wala tayong ginagawa. Na dapat may gagawin po tayo. Dahil sabi pa nga, ang isang tao na nagtatrabaho, kailangan din tumanggap ng sahod. Nagtatrabaho Alam mo, trabaho ka dyan, hindi ka pasahuran, hindi sama ang loob mo.
Sino bang gusto dito matrabaho walang sahod? Wala. Dahil lahat ng tao. Pag nagtatrabaho ka, kailangan mo magsahod. Kaya lahat tayo na, siyempre kung magtatrabaho ka, paasahan mo na may sahod ka. Kaya kung gumagawa ka sa salita ng Panginoon, humayo ka ayon sa salita ng Panginoon, asahan mo. Darating ang araw na lahat yan makakamtan mo. Lahat yan, marireceive mo. Ang pinaghirapan mo, hindi sayang. Lalo na kung tumutulong ka sa kapwa mo, nabibigay ka sa mga kapatiran, lahat ng mga nangailangan, binibigyan mo kung mayroon ka, hindi ka nagiging madamot, hindi sayang po yun. Darating ang araw na babalik sa iyo yun. Na ikaw rin ang may ngailangan, hindi mo mapapansin na may mga taong lumalapit sa iyo, nagbibigay, hindi mo alam. Pero ganun kabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi pa nga, hindi sayang. Na kung mayroon ka, na para na lang sa pagkain mo, ibinigay mo pa sa iba, masabi mo, sayang. Pagkain na sana, nangailangan yung kapatiran, ibinigay ko. Pero hindi mo alam. Mamaya-maya, yun sana, pambili mo ng tinapay. Mamaya-maya, pagbalik sa'yo, may dala ng tinapay, may soft drinks pa, may kubra pa. Amen? Hindi yan ordinary na sabi, hindi simple. Ito po ay talagang masasabi natin na ang blessing o ang Panginoon ay hindi tayo gumagawa ang mga bagay na nangyari sa buhay natin, hindi yan nagiging sayang, kundi lahat yan ay nakasulat sa banal na aklat ng Diyos na darating ang araw na titingnan ng Diyos yan sa atin. Na kung ano ba ang ginawa natin sa mundong ito. At ngayong gabi, ang salita ng Panginoon nawa ay manatili sa ating mga puso. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Praise the Lord. At ano pang sabi niya? Pinapalakpak ko lang kayo para magising kayo. Baka tulog na kayo dyan. Mamaya-maya magtanong ako. No? Tatanong ako sa bawat isa sa inyo, magtatanong ako mamaya. Sa aking sinasabi dito, sabi ko nga, masarap tumayo sa harap. Lalo sa mga tao, no? Masarap tumayo. Tanggal ang hiya mo pag dito ka sa harap. Lalo pag maraming tao, ako. Pero ganun pa man, sabi pa nga, ang salita ng Panginoon, huwag natin ikahiya. Lagi natin itataas ang kapurihan sa Diyos. Walang ibang Diyos, kundi nag-iisang Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, tuloy ako. Sabi niya, ang mensaheng ebanghelyo na ito ay dapat dalhin sa buong mundo, sabi ni Jesus, sa kanyang mga disipulo na ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang. Si Jesus ay hindi nakatingin sa kasarian. Sa kahit sino ka pa, nagbibigay siya ng pagtuturo upang dalhin ang ebanghelyo sa bawat kultura, bansa, riyon at mga tao. Ang salita ng Diyos ay hindi namimili. Kahit anong tao ka. May nagawa ka mang hindi maganda. Hindi ka man katanggap-tanggap sa lugar ninyo. Sa kahit saan man, hindi ka katanggap-tanggap. Pero pag tinanggap mo ang salita ng Panginoon, ang sabi niya nga, mas maputi pa. Natawag ito? Sa snow? Sa, anong Tagalog nito? Niebe. Ang kasalanan natin, kung tayo ay maghihingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kung gaganapin natin, i-apply natin sa buhay natin, ang Ebanghelyo ni Kristo. Na ngayong gabi, na ito po ay nire-remind po tayo. Na ang salita ng Panginoon ay laging nilagay natin sa ating mga puso. At ano pang sabi niya? Isang hamon sa bawat isa sa atin na ibahagi ang Ebanghelyo sa buong mundo, ibahagi sa ating pamilya, kaibigan, kapitbahay, kakilala, sa lahat ng mga tao. Na alam natin na ang ating mga kapitbahay, ating mga kakilala ay uhaw sa salita ng Panginoon. Naghihintay lang na sila ay lapitan, bahagian ng salita ng Panginoon. Pero dahil siyempre, may kunting hiya po tayo dahil siyempre malaman na tayo ay, kaya nga anong sabi? Pastor? O anong sabi sa atin? Nakikita sa ating buhay? Na nasa atin na dapat, huwag natin ikahiya ang salita ng Panginoon, na sa kahit sino mang tao, anumang pinag-aralan ng isang tao, nakaharap mo, pag ibinahagi mo ang salita ng Panginoon, dapat wala po tayong hiya. Dahil anong sabi ng Panginoon? Ang pag-aaral sa salita ng Panginoon ay simula ng kaalaman.
Kung naging abogado ka, doktor ka, o anumang klaseng profesyon ang natanggap mo, nakuha mo, kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Panginoon, anong sabi ng Panginoon? Mangmang. So tayo po, mga matatalino po tayo. Dahil nag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. Nakikinig po tayo ng salita ng Panginoon. Dahil hindi po yan sa isang simpleng tao nang galing. Ang ating mga pinag-aaralan, ang Ebanghelyo ni Kristo, ang Biblia, hindi simpleng tao. Pinanggalingan kundi Diyos na mga Diyos. Hari na mga hari. Kaya dapat lagi natin itaas ang salita ng Panginoon. Sinasabi, simple lang tayo, wala man tayong pinag-aralan, pero nag-aaral ka ng Bible school, kaya anuhin mo sa sarili mo na napakataas, malaking benepisyo sa iyo yan. Ang salita ng Panginoon, kung pagpapiliin ka, lagi mong pipiliin ang salita ng Panginoon. Sabi ko nga, sa akin dati, 2 libro ang aking nabasa. At una, yung Book of Rich, nabigay sa akin ng kasama ko dati, sa gwardiya pa ako. At binasa ko doon na napakadali kung tutusin ang pagninegosyo. Kailangan hindi siya isang negosyo lang. Dapat kahit maliit lang, dapat marami. Dahil pag nawala yung isang negosyo mo, malugi man, mayroon pang natitirang negosyo. Kaya dapat ang pagninegosyo hindi po yun isang business lang. Kahit maliit yan, dapat marami. Iba-ibang klaseng negosyo. At sinubukan ko po yun. Papautang, nag-lulod ako dati, at may computeran din. Siyempre nakita ko, ramdam ko na totoo na ang negosyo madali. Kumikita. Pero nung binasa ko ang Biblia, ang sabi ng Biblia naman ay, kung ikaw nagpapautang, huwag kang maningil. Kaya sa akin, maraming nangutang, hindi ko siningil. Kaya nalugi tuloy. Kaya sa 2 libro na yon, alam nyo, sa 2 libro na yon, pinapili ako. Alin ang pipiliin mo? Ito ba ang umangat ka sa buhay, na marami kang taong maapakan, marami kang taong, maraming taong, kasi naging hindi maganda ang pag-uugali ng isang tao, lalo na pag may pera. Nagbabago. Kaya napansin ko na parang kakaiba. Patuloy ako nagbabasa ng Biblia at sabi ko talagang hindi ko na inano yung libro na yon. Ewan ko saan na yon. Kaya sabi ko nga, pinili ko yung Biblia sa 2 na yon. Dahil yun ay unti-unti na doon na may computer niya kami dati. Napakaliit lang din naman, siguro mga 6. Ngayon ay mga bata, sinisira kasi yung keyboard. Siyempre, dahil sinisira, mahal din naman ang bawat isa nun. Naabutan ko talaga na sinisira Kaya kinurot ko yung bata. Umiyak ngayon. Sabi ko, anong nangyari sa'yo? Siyempre, nandiyan ang nanay Dahil siyempre, sabi ko kaya na-realize ko, hindi na maganda ito Nagbabago ang ugali ng tao. May takot tayo sa Diyos, pero sabi ko nga, kaya iniwan ko na yon. Iba na ako ngayon. Dahil hindi na ako nangungurot. Bago na. Nakakampas na lang. So, ganun nasa ating buhay, may dalawa at lagi tayong pagpipilian. Sabi ko kay Raymart na kung papipiliin ka, pag-aaral sa TISDA o pag-aaral sa Bible School. Kaya ngayon advice ko na dapat piliin mo yung sa Diyos. Dahil ito'y magtuturo sa iyo, magmumold sa iyo kung anong klaseng tao ka bandang huli. Aayusin ka, bihisan ka ng maayos, linisin ka, at makikita po yun ng ibang tao. Hindi mo mapapansin yun. Na dati, wala kang damit. Ngayon, wala ka pa rin damit. Amen po ba na dapat nakita po sa ating buhay na nilinis po tayo, hindi po tayo marunong sumuot, pero ngayon dahil nakita natin, binago tayo ng Diyos, nakita tayo na malinis,
nakita tayo, nakasuot tayo ng maayos. At ano pang sabi niya? Ang kahalagahan ng pagtupad sa dakilang komisyon ay napakahalaga. Ang simbahan nagsikap na matupad ang dakilang komisyon, ang reaksyon ng iglesia sa hamon na tumutukoy na walang hanggang tadhana ng milyon-milyong kaluluwa. At ano pang pinasabi niya sa John chapter 7 verse 38? Ang sumampalataya sa akin ayon sa sinabi ng kasulatan mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. At ito po yung Holy Ghost na kung matatanggap po natin. Magsisi tayo, mababautismo tayo, tanggapin natin yung banal na Espiritu ng Diyos. Sabi pa nga, walang masisidlan na kasayahan ang mararamdaman ng tao na nakakatanggal ng banal na Espiritu Santo. At ito po yung natatanggap natin, nararamdaman natin, partial pa po yan, partial pa lang po yan, na ibinigay sa atin ng Panginoon. At ang kabuuan na kasayahan na ibibigay ng Diyos, nasa langit. Kaya nga, nakikita natin, ramdam natin, napakasaya na hindi mo maintindihan. Pero kalahati pa lang pala yun. Ang kalahati, nandun pa sa langit, inihintay ng Panginoon. Nawa, lahat po tayo, ang ating misyon ay pagdating ng Panginoon, lahat tayo aangat. Wala tayong panungkit, ay, nandun na si Rimard. Susungkitin po ba? No, lahat tayo aangat dapat. Na tayo may ginagawa. Huwag natin hayaan na tayo ay, siyempre, pag wala tayong ginagawa, siyempre, maging simple lang tayo, wala tayong namang ginagawa, nakapunta tayo, okay lang. Pero pag may ginagawa ka, kailangan mo talagang mag-aral, kailangan mong pumunta ng maaga kasi may tungkulin ka eh. So I hope, ng bawat isa sa atin, mga young people, napakaganda na may ginagawa tayo sa church, nakakatulong po tayo, hindi lang po tayo tinuringan ng mga young people dito, dapat may nagagawa po tayo, may natutulong po tayo. Dahil kahit saan man tayo nakarating, tayo kasi yung tagabatasan, yung ehemplo sa lahat ng church. Na kung nakita nila, ay, tagabatasan, talagang mga magagaling yan. Mga mababait yan. Pagdating dun sa church nila, talagang hindi ka papansinin. Mabait eh. Huwag naman sana na ganun yung reaction ng bawat churches na makapunta sila rito. Nanawa ay talagang paglapit pa lang, ay, napakaganda na ba? Dahil tayo din naman, nadadala yan eh. Ako, na-convert ako, nadala ako dito dahil sa ganung attitude. Doon pa lang sa baba, nilalapitan, kinukumusta, hi Brad, kumusta ka? Kumusta ang buhay mo? Ito, buhay pa. Di ba, maganda, masaya yung natin na tayo din. Bawat isa sa atin, na kung may mga bisita po tayo, kahit sino man sa atin na hindi natin bisita, lapitan po natin. Kumustahin natin. Kunti kumusta lang. Tanungin natin kung ano din ang buhay niya. Baka lumabas lang yung bisita, hindi natin alam kung anong pangalan. Part ng buhay natin yan bilang Kristiyano. Kapatiran nga ang tawring natin sa bawat isa eh. Dapat alam natin kung sino po ang bawat isa sa atin. I hope kilala nyo nang nandito lahat. Baka wala pang may mga pa na hindi nakikilala ito sa loob, Lahat tayo dapat alam natin kung sino ang nasa loob, anong klaseng tao siya, anong pangalan niya, dahil parte ng buhay natin yan. At anong sabi niya? Ayon sa banal na kasulatan, ang mga tunay na naniwala kay Kristo Jesus ay tatanggap ng Espiritu Santo. Yan sinasabi na dadaloy sa ating mga buhay, sa ating puso, ang Espiritu Santo. At ito'y ramdam ng bawat tao. Na ito'y nararamdaman ng lahat ng tao. At ang banal na Espiritu Santo, sabi pa nga, hindi kayang ipaliwanag na kasayahan. Subalit kalahati pa lang yan. Ang kabuuan na sa langit. At anong sabi niya? Mark 16. Inulit niya lang. Si Barry Mark nasa gitna. Anong sabi? Ang sinumang sumampalataya at mabautismahan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya parurusahan. Dalawang salita ang nandyan. Maliligtas at paparusahan. Kapatid, mga kaibigan, lalo na nakikinig sa online, mga bisita, ang salita ng Panginoon nagre-remind sa bawat isa sa atin na ang mga tao sa mundong ito may dalawang patutunguhan. Kung ibaliwala mo ang salita ng Diyos,
parusa ang maging kahinatnan. Pero kung tatanggapin mo ang salita ng Diyos, ipamuhay mo ito sa iyong buhay, ibahagi mo sa ibang tao, ang kaligtasan ay nakakabit sa inyong buhay. At ngayong gabi, nire-remind po tayo. Paulit-ulit, remind. Dahil nga sinulat yan. Dahil alam ng Panginoong Diyos na ang tao ay makalimutin. Dahil kung alam ng Panginoon na ang tao ay hindi makalimutin, hindi niya na sinulat yan, nilagay niya lang sa puso ng tao. Dalawang bagay binigay ng Diyos, inilagay niya sa puso ng tao ang kanyang salita, at ipinasulat niya pa sa Biblia. Sa kahit anumang oras, problema ka man, may mga bagay na nararanasan ka, may mga bagay na hindi mo na halos makaya, na ang salita ng Diyos ang magre-remind sa bawat isa sa atin. Dahil po yun ang kanyang salita, yun ang nagpapahilom sa kahit anumang sugat na mayroon ang bawat puso, ang bawat isa sa atin. At ano bang sabi niya? Ang kapangyarihan ng Ebanghelyo, ang tanging paraan ng kaligtasan na ibinigay upang maligtas tayo mula sa walang hanggang pag-aalipusta sa nagninigas na hukay ng impyerno at walang hanggang paghiwalay mula sa Diyos. Ang Ebanghelyo itong nagtuturo sa bawat isa sa atin. At ito yung Ebanghelyo na ito yung magkukunik sa bawat isa sa atin na makabalik po tayo sa Panginoon. Dahil alam ng Panginoon na lahat po tayo ay marurumi. Anong sabi ng Roman 3:10? Walang matuwid. Wala kahit isa. Kung may nagsasabi na ako'y malinis, sinungaling. Ibig sabihin, mas sinungaling yung Biblia? Lagi natin tandaan na ang kanyang salita, ang kanyang Ebanghelyo, ito'y magkukunik para bumalik ang tao sa matuwid na landas, sa maliwanag na landas. At ito nire-remind ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayong gabi. At ano pang sabi niya? Mula sa Diyos, dapat tuparin ng simbahan ang dakilang komisyon upang makatakas ang mga tao sa walang hanggang kapahamakan. Simbahan, itong simbahan na ito ginawa lang para puntahan ng mga tao. Ito yung gathering, ito ba yung bahay, sambahan, o ito yung lugar lang na pinupuntahan? Dahil dito, kumbaga dito magdedwell ang Panginoon. Nawa, may mga oras po tayo, may panahon po tayo, lagi tayo pumunta sa simbahan. Mag-pray po tayo. Huwag lang tayo pumunta dito para wala lang. Dapat bawat punta natin, may gagawin po tayo. Dahil ang salita ng Panginoon, sabi nga, ito'y naghuhubog sa atin kung paano tayo maging mabuting tao. Paano tayo maging maayos na tao. Malinis na tao. At ano pang sabi niya? Pangako sa komisyon. Dapat itong gawin na pag-abot sa buong mundo na ibahagi ang Ebanghelyo, ang iglesia, ang dapat gumawa nito. Tayo. Ang iglesia, tayong lahat. Hindi inuutusan ng Diyos yung mga nagtitinda doon sa palengke. Hindi inuutusan ng Diyos yung mga nandun sa kabaret. Hindi inuutusan ng Diyos yung mga construction worker na nandun, nagtatrabaho. Wala siyang inuutusan kundi tayo. Tayo na mga anak niya, na nandito. Tayo na nakakarinig, nakakaalam ng Ebanghelyo. Tayo po yung may responsibilidad para ibahagi ang salita ng Diyos. Amen? At ano pang sabi niya? Halimbawa, ang mga pang-industriya, pasilidad, ay nangangailangan ng hindi bababa sa 2 uri ng manggagawa o papanatili ng pagtatayo. Sa kabilang banda, ang responsibilidad ng konstruksyon, maggawa upang bumuo ng bagong bagay upang gumawa ng mga karagdagan sa pananatili ng istruktura. Ang parehong uri, ang mga uri ng mga manggagawa ay kinakailangan, ano sabi niya dito? Ang simbahan ay dapat magkaroon ng malusog, balanse, parehong mga katangian na dapat itong mapanatili. Ang umiiral na istruktura na ipinagbabawal na karunungan na ang pagsama ng bagong konstruksyon
sa isang gusali na pagkabulok na hindi pwede ihalo yung pabulok na sa bago. Ano ang sabi niya? Na ang inumin ay hindi pwede ilagay sa balat na bago kasi sasabog, kundi sa bagong sa luma. Dahil ito po ay kaya ang pinupunto niya dito na huwag ihalo, huwag panatilihin na ang salita ng Panginoon, ang ebanghelyo ng Diyos ay mananatili na magiging matatag. Na kahit anumang mga bagay sa mundong ito po ay naluluma. Samantala ang salita ng Panginoon, ang ebanghelyo, kailanman ay hindi nagbabago. Kung papaano ito naging makapangyarihan sa mga taong nauna, na kung sila paano niligtas sa pamagitan ng ebanghelyo, mapahanggang ngayon sa ating panahon, ito rin ay nagbibigay din sa atin ng kaligtasan kung ito ay magawa sa atin, ma-apply sa ating buhay. At ano pang sabi niya? Ang karagdagan na isang struktura, building, hindi nagtatagal. Gayon din ang mga karagdagan na hindi tinatag sa bato ay hindi umiiral lamang, kundi maikling panahon lang. Ang iglesia ay hindi maaring ikompromiso ang integridad ng struktura para sa anumang layunin. Kasabay nito, dapat may bagong konstruksyon na nangyayari sa mga pamilya ng Diyos. Ang iglesia ay dapat na buong puso na nakikibahagi sa gawa o sa gawain ng mga miyembro ng simbahan ay dapat na matulungan ang may sakatuparan ang layunin ng pag-abot sa mga kaluluwa ng Ebanghelyo. Nakikita natin ikinukumpara dito sa gusali. Na ang mga gusali sa panahon natin ngayon nag-i-exist, lalong dumadami. Parami ng parami, pasikip ng pasikip, kaya nga ang bigas naging mahal. Kasi yung taniman ng palay, tinatayuan na ng mga building. Kaya napakarami. Ganon din dapat nakikita sa ating buhay ang Ebanghelyo ni Kristo, na ang lahat ng tao ay naaabot. Na mas lalong lumalago. Maraming mga taong naaabot, nababago dahil sa salita ng Panginoon. At anong sabi niya rito? Upang gawin ito, ang bawat isa ay dapat nahanda upang itabi ang mga ambisyon, masamang loob, inggit, alitan, masamang hangarin, panlilinlang, pag-away para sa posisyon na dapat alisin upang magawa ang sarili na komisyon. Na tayo, nandito ngayon, na dapat sa ating buhay, sa ating puso, lagi natin iniisip, mas priority natin ang salita ng Panginoon na maibahagi talaga natin. Ito yung reminder sa atin ng Panginoon. Na hindi lang po ito nababasa natin, naririnig natin, dapat na gaganapin natin sa ating buhay. Dahil sabi pa nga, ang bawat isa sa atin hindi natin alam kung anong mangyayari kinabukasan. Na I hope na ang bawat isa sa atin, handa po tayo na gawin sa buhay natin, handa po tayo na itabi ang ating mga pangarap dahil sa salita ng Panginoon, na ang salita ng Panginoon ito'y maghubog sa atin, na hindi tayo dapat nang hihinayang na sayang. Ay kung nag-aral ako, hindi sana ako nag-Bible study o nag-Bible school, di sana malaki pa yung sweldo ko, makakasahod ako, makatrabaho ko sa ibang bansa. Hindi po. Napakahalaga ang salita ng Panginoon at ito po ay hindi sayang. Kung itong inuna mo, tandaan ninyo na hindi po kayo manghihinayang, bagkus pupuri kayo sa Diyos sapagkat ibibigay niya sa inyo ang karagdagan, ang karapat-dapat na matatamo ng bawat isa sa inyo. Dahil anong sabi niya? Humayo kayo at ipangaral niyo mabuting balita at ang sinumang sumampalataya bautisman ay maliligtas. At ito pang sabi niya, Matthew 6:33, na ang salita ng Panginoon na dapat nating panghawakan, na lahat tayo, na kung ito'y unahin natin ang salita ng Panginoon, matatanggap natin ang lahat ng bagay. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Panghawakan po natin. Lalo sa mga young people, nag-Bible school, konti na lang. Konti na lang din kayo. Kunting oras na lang. Dahil yan po ay habang buhay ninyo na magagamit sa buhay nyo, na kahit mag-asawa kayo
saan man kayong lugar, ang inyong pinag-aralan tungkol sa Biblia, magagamit po ninyo yan. Maging sa mga anak ninyo. At ito'y napakaganda ng salita ng Panginoon na napaka-amazing na dapat natin tandaan yan. At ano pang sabi niya? Sa Hebrew chapter 12 verse 1, kaya nga dahil sa napapaligiran tayo ng mga napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin, buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing na sa ating harapan. Lahat sa paligid natin, kung titingnan natin, ang mundo ay maraming ibibigay sa atin na malibang po tayo, na ang focus natin nandun na lang. Subalit, ito po ay unti-unti po tayo nilalayo ng makamundong pamumuhay sa salita ng Panginoon, maging sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, ang bawat isa sa atin dapat, huwag nating hayaan na i-consume ang ating oras sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Lalo nang sa panahon natin ngayon, mga media, sa Facebook, TikTok, huwag natin hayaan na agawin ng ganong klaseng yung gawain natin sa Panginoon. Kaya nga, maraming mga tao natingnan natin, napakadaling kumita ng pera ngayon. Dahil kung ano-ano na lang kinakain ng tao para dumami ang view, para kumita. Maging butiki doon sa kinakain na. Para lang kumita. Pero ganun pa man, tayo po ay, kumbaga, binago tayo, binihisan na tayo ni Kristo. So I hope na ang bawat isa sa atin, nabihisan na tayo, humayo tayo na maging malinis. Dahil malinis na tayo, huwag na tayong bumalik doon sa kung saan na putik, hindi ako nagmumura, sa kung saan tayo nanggaling, nilinis tayo ng Diyos, edi tumuloy na tayo. Humayo tayong malinis. Humayo tayo ni maayos. At, anong sabi niya pa dito? Ang Hebrew chapter 12 verse 1 ay nagtuturo sa mananampalataya na iwanan ang bawat timbang at kasalanan na napakadaling dumaan sa atin na tayo ay tumakbo sa pagtitiis sa lahi na nakatakda sa atin. Na huwag natin hayaan, huwag nating pansinin. Minsan, napakasimpleng problema sa buhay natin, tumatalikod tayo sa Panginoon. Napakasimple. Pero ito po ay ibinibigay sa atin ng Diyos dahil gusto niya po tayo na mas lalong tumibay. Na sa kahit simpleng bagay na yan, kung paano mo nalagpasan ang problema na napakaliit, napakalaki man ang problema na dumarating sa buhay mo, kaya mo rin lagpasan. Dahil natuto ka na, sa lagi na lang may problema ka, huwag natin isipin na ang problema ay ito'y pahirap sa ating buhay. Kundi isipin natin na ang mga problema na yan, pagsubok lang sa ating buhay. Dahil ang Diyos, binabago niya ang tao niya, ang kanyang anak niya, pinapatibay niya, dahil sa kahit anumang problema na dumarating sa buhay ng kanyang mga anak, ay kaya niyang lagpasan. Kaya siyang lumakad na parang wala lang. Dumating ang pandemic, tayong lahat nakakain din. Nabuhay pa rin. Kaya nga yung ibang tao, iba na yung iniisip, pagkain, na kung ano-ano lang, na parang mababaliw na. Dahil sa mga problema. Pero dahil tayo, may Diyos tayo, may katulong po tayo sa mga problema na mayroon po tayo. Alam ko, ang bawat isa sa atin, di ko alam kung ano ang mga problema na dala-dala ninyo. Pero ganun pa man, ang salita ng Panginoong Diyos ang magbibigay ng kaunawaan, magbibigay sa inyo ng liwanag na ang salita ng Diyos, ito po ang magbibigay hilom sa ating mga puso na may mga sugat, may mga karamdaman, at kung ano pa man ang mayroon po tayo, lagi natin tandaan na ang salita ng Diyos, ito'y magtuturo sa atin at magbabago sa ating buhay. At ano pang sabi niya? Malapit na ako. 1 Peter chapter 2 verse 1, kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan. Ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirampore. At siguro, dito ako magtatapos ngayong gabi. Na lahat ng tao sa mundong ito, ang mga bagay na nangyayari sa ating buhay,
ito po ay nagbibigay o kinakausap po tayo ng Panginoon. Sa mga problema na nararanasan po natin, ito po yung kung paano tayo kinakausap ng Diyos. Dahil minsan, pag ang tao walang problema, ang kanyang lakad ay nasa lupa ang tingin, hindi na sa langit o hindi na sa Diyos. Kaya lagi natin tandaan na minsan, may mga dumadaan na problema sa atin, ito po ay dapat natin intindihin at alalahanin na kinakausap tayo ng Panginoong Diyos. Na sa lahat ng mga pagsubok na ito, may sakit ka man, kulang ka man sa pinansyal, may problema ka, kung ano mang problema na mayroon ka, ito po ay hindi yon pahirap sa atin. Ito po ay nagtuturo sa atin na dapat mas lalo po tayo nakatutok sa salita ng Panginoon, mas lalo po tayo nakatingin sa kanyang mga salita, na ang kanyang salita, ito yung maghuhubog sa atin na kung paano tayo maging tunay na Kristiyano, tunay na kanyang anak. Dahil sabi pa nga, ang kanyang mga anak ay isang tawag niya lang, makikilala niya. Dahil ang kanyang mga anak, sa isang tawag niya lang, lalapit sa kanya.